Ilang araw na lang trade deadline na at ngayon nag-uumpisa na talaga ng pagbabago sa NBA. May actual trades na nangyari, may mga bituin na gumalaw at may mga pangalan pa tayong hinihintay na pwedeng gumulat sa buong liga. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga trades na nangyari ngayong araw. Unahin na natin ang pinakamalaking balita ngayong araw. Jaren Jackson Jr. na trade na. Isa ito sa mga trade na walang nakakita agad pero kapag inisip mo ng mabuti, may sense. Bakit malaki ang trade na to? Si Jaren Jackson Jr. ay former Defensive Player of the Year, stretch big, core player ng Memphis Grizzlies. Pero ang tanong, hanggang saan ba talaga ang ceiling ng Memphis? Mukhang napag-isipan ng Grizzlies na hindi na sapat ang core na to para mag-championship. Kaya ginawa nila ang pinakamasakit pero pinaka-practical na desisyon, i-reset ang direksyon ng team. Para sa Memphis, rebuild or retool, draft capital, mas flexible na future. Para sa team na kumuha kay JJJ, instant defensive anchor, playoff ready big man, win now move. Ito ang klase ng trade na senyales na hindi na kami naghihintay, gusto na naming manalo. At tandaan nyo, kapag gumalaw na ang isang team tulad ng Memphis, sunod-sunod na yan. Next up, pag-usapan natin si Nikola Vucevic. Hindi flashy ang pangalan, pero sobrang importante ng trade na to. Ano ang ibig sabihin ng Vucevic move? Si Vucevic ay veteran center, consistent double-double guy, pang playoff na big. Ang trade na ito ay hindi tungkol sa highlights. Tungkol ito sa direksyon ng team. Para sa pinanggalingan niya, ibig sabihin, ayaw na nila sa sakto lang. Hindi na nila pinipilit ang mid-team. Mas pipiliin nila ang future kaysa present. Classic sign ng soft rebuild. Para naman sa Celtics, need ng stability sa loob, need ng experience, need ng big na marunong maglaro. Ito yung klase ng trade na hindi headline, pero game changer sa playoffs. At syempre, hindi mawawala ang pangalan na ito, James Harden. Si James Harden, isa sa pinaka-controversial pero pinaka-skilled na guard sa generation na to. Lumipat na ng Cleveland, isipin nyo yon. From Houston, Brooklyn, Philly, Clippers, at ngayon, Cleveland Cavaliers. Bakit ginawa to ng Cavs? Simple lang ang sagot. Gusto nila manalo ngayon. Ang Cavaliers ay may batang core, may depensa, pero kulang sa alpha scorer sa playoffs. At nakita nila kay Harden ang sagot. Hindi ito rebuild move. All-in move ito. Ano ang dadalhin ni Harden sa Cleveland? James Harden brings elite playmaking, isolation scoring, playoff experience, pressure sa depensa. Dahil sa trade na ito, mas lumakas ang Cleveland. Mas uminit ang competition sa East. Mas naging komplikado ang playoff picture. Ngayon, dito na tayo sa mas mag-ingay. Draymond Green. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi na imposible na matrade si Draymond. Warriors na mismo ang nagsabi na kasama si Green sa mga player na itatrade nila. Bakit may ganitong usapan? Simple lang. Aging core ng Warriors. Pressure na manalo ulit habang nandyan pa si Steph. May mas malalaking pangalan na target ng Warriors. At kung may darating na superstar, may kailangang umalis. Real talk si Draymond, leader, system player, pero hindi untouchable. Kung may trade para sa superstar, franchise-changing player, kahit gaano pa siya ka-warrior, pwede siyang isama. Ito ang pinakamalaking senyales na handa na ang Golden State na magsakripisyo. Umpisa na ng pagbabago, may mga team na sumusugal, nagre-reset, at handang sirain ang comfort zone. At tandaan nyo, hindi pa to ang huli. Mas lalala pa to habang papalapit ang deadline. Kung nagustuhan mo ang video na to, like and subscribe. Peace out!